Fathers should be the reflection of Christ in the house. Para makaingon gyud ang mga bata, I saw Jesus in you. So karong kabuntagon, agig pag-appreciate nato sa mga amahan, ang atong mensahe para sa mga papa. So katong dili papa hala, pwede na mo manguli. Maminaw pud mo. Sige, paminaw na lang mag-apil. Kaya nga ito isgutan, ani, ang kani mga papa lang, og ang katong nagplano ng mahimong papa, kinahanglan andam ka. Amen. Kinahanglan andam ka. O, inay mo kaugalingon, kinahanglan andam ka. No, nawa mga young people, uy, pag istoryahin kaugalingon ba? Kaya dili baya nilalim ning madiritso lang kag kaamahan? No, wa ka ni agi og kanang training, matingala na lang ka na naman day ko gibuhi. Unya, galisod pagkagbuhi sa imong kaugalingon. No? Naraba na rules. Responsibility sa papa, karong hapon. So, hinaot pa, naata karong hapon. Kaya ang instruction karon the whole day is for the fathers. Okay? So again, this is our Father's Appreciation Sunday. So welcome sa ato ang panimbahon today. O ang ato ang pahinungdan ani ang mga amahan. And of course, most importantly, para sa atong amahan nga langit nun. He is the most faithful. Wala na ilain mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity that you have given to us, for giving us another opportunity to appreciate all the fathers. It is not easy, Lord, na bugat kayo ang responsibility, pero most of the time, dili makita ang mga actions o dili ma-appreciate ang mga sacrifices kay gibuhat sa mga amahan. And this time, we want to appreciate them and we want to honor them. And of course, dili gyud mo labaw diha nimo, Lord. Kay ikaw man gyud ang among amahan nga langit nun. And I pray that you will use me, empower me once again to deliver your message, O God, according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is A Father of Faith. A Father of Faith. Ang atong gihimong role model ani si Joseph, ang stepfather ni Jesus Christ. Silent lang ang iyang kinabuhi sa Bible, pero dako kaayog part sa atong salvation. Santa na to, wala kay siya appearance. Ug tanaw nimo ba dili significant ang iya actions ra. So dili na to ma-apply ning kanang action speaks louder than words. Mao na si Joseph mga kaigsunan. Now Joseph, the earthly father of Jesus, gipakita niya nato mga kaigsunan unsa gyuning true fatherhood. Is marked by obedience to God and responsibility for family. Dapat ang amahan, ikaw gyud magpasiuna, ikay mahimong example sa pag-obey sa Ginoo. Because it's too difficult to demand sa imong mga anak, obey me. Okay, lahiman ko si mama na, Obama. Obey me. O niya ikaw, wala ka nag-obey sa Ginoo. Nakita nila nga naa ang imong anak gabasa pog Bible, o niya ikaw wa ka nagsunod sa Bible. How can you make that demand? So maglisod ang mga amahan sa pagpitol, maglisod man gani ni nagsunod sa Bible. How much more kining wa nagsunod sa Bible mga igsoon. Now, importante nga atong unahon mga amahan, benepisyo ni nato or privilege ni nato mga kaigsunan, it is our privilege to use the Word of God sa pagtudlo o pagpitol sa atong mga anak. Kay di man ni nato ma-question. Ang imo mga anak, di man sila kaingon nga, imo ra man na pa. Bible man ni. So, this is an example for us mga kaigsunan
nga dili necessary nga baunta nga mga amahan. We work silently but in accordance to the will of God. It must be very powerful. Alright? So, duha ka butang ato isgutan karong kabuntagon. Number 1, Joseph's obedience to God. Unsa ang iyang obedience ngadto sa Ginoo? Pinakalisod. For me, usa ni sa pinakalisod sa pagtuman. Labi na nga nahisgutan diri kaning gugma. O ikaw ba, may bawaan nimo nga ang imong asawa na mabdos wa man nimo hilabti? Wa pa man niya hilabti. So ikaw kuno kung magmata ka usa ka buntag unya pagkahuman, no, namabdos akong asawa niya wa pa man ni encounter. Unsa may mahitabo, di ba? Mura kag masagmuyo. So mo na si Joseph mga igsoon, usa ni ka example nga makita nato unsa siya nga klase nga tao with regard sa kabubuton sa Ginoo. In Matthew chapter 1, 24, dili na to makita mga kaigsuonan. 1:24. Ingon sa Bible, then Joseph being raised from sleep, bagong mata pa jud, ha? Unsa day iyang gibuhat? Did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his what? Wife. And took unto him his wife. Gikan siya sa tulog ha, pagmata niya, ngano man, ni-speak ang angel, ni-speak ang Ginoo sa pinaagi sa damgo, nga mauni ang imong buhaton. Muna pagmata niya mga kaigsunan, iyang gituman dayon. Wala na niya gi-istorya si Maria, na ako'y naibawan da, istorya sa tabi. Sa magyun ni katinuod ni nahitabo. Naunsa di ay ka? Naba siya ikuan? Istorya? Wala mga igsoon. Sama sa gitudlo ni Apostol Paul, nga once ikaw tawgon gani ka sa Ginoo, ayaw na og pangayog counsel sa mga tao kung musunod ba ka o di. Wala na siya nangita og second opinion. Sa dihang gitawag si Apostol Paul sa Ginoo, nisunod siya sa Ginoo, nga wa na siya gipang kuan pa, gipang pangayuan pa og usa kay maayuan ni. Si Joseph the same. Basta mga tao nga naay dako nga pagtuo og kahadlok sa Ginoo mga kaigsuonan, once nga madunggan na niya nga ang Ginoo maoy niingon, wala na daghan pa nga kuan kanang dili na walay hirit ba? Mao na ni. Kay Ginoo na may nag-ingon ani. So mao na pagmata niya mga igsoon, wala siya laing gibuhat kung dili according sa Bible, did as the angel of the Lord had bidden him. Wa nay daghan pa nga gibuhat niya mga igsoon, diretso gituman niya. Now, unsa may giingon sa Bible regarding obedience para nato? Na? Kay pwede man niya mga kaigsunan nga mura siya mag self-pity. La kaluoy ba day nako ani? Unsa man di ani akong giminiuan anan man ni anak daan. Di ba? So murag pwede niya tagaan nagkabugaton nga murag iyang ibutang iyang kaugalingon, grabe din ni sakripisyo adi ay. So usahay kita nga mga Kristiyano magud, we count our sacrifices more than our obedience to the Lord. Magsige tagtanaw sa atong mga kakapoy, magsige tagtanaw sa atong mga sakripisyo nga gibuhat sa buluhaton sa Ginoo, but never gyud nato gi-consider og atong kung gi-check nato kung nagtuman ba ta sa Ginoo o wala. Maunay dako kayong problema sa mga Kristiyanon. And that is why in 1 Samuel chapter 15 verse number 22, klaro kayong gitudlo sa Bible mga igsoon regarding ana sa 1 Samuel 15:22. Unsa may mas importante? Kay dapat kung unsay mas importante maunay atong tutukan, maunay atong tagaag dakong value. In verse number 22 ingon ang Bible, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?
Maghatag ba og mas dako og regard ang Ginoo sa imuhang mga sakripisyo, sa imong mga offerings, sa imong tanang gibuhat para sa Ginoo kaysa pagtuman kung unsay gusto niya? Mura kita mga Kristohanon, ayaw na lang ta maghinilas ba? Nga, ako grabe na kay kong sakripisyo sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw ipaigsoon. Ang imong isiguro, nituman ba ka? Obedient ba ka sa iyang pulong? With regard sa imong family, obedient ba ka? Imo bang gituman ang instruction sa Ginoo kung unsaon imo pag-atiman ang imong pamilya? Kay daan ba na diha mahagbong kasagaran, mga amahan. Wa ta nakaatiman. Nagtuota nga ang ato rang nahibaw-an, ako ang boss diri, ako ang hari diri, ako'y magbuot diri. Okay. Nakaibaw na tanan lagi nga ikay magbuot. Pero sirang nagbuot ka kasi mo gisunod. Amen. Ang Ginoo o ang imong pagbati mga kaigsunan nga di nindot. Kay pagbati guna. Wa nimo gisunod ang pagnindot. Muna siya dako kayo pangutana nga ang Ginoo ba imong giobey? Muna ningon sa Bible mga kaigsunan, dili na malipay ang Ginoo ana. Unsa may makalipay niya? Atong tiwason ang bersikulo mga kaigsunan sa 22. Ingon sa Bible, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Laliman ka ang pagtuman o ang pagpaminaw. Bisag pagpaminaw naman lang, di ni mo mahatag imong dunggad sa Ginoo. Muna dapat ang mga kasimbahanan sa Dios nga buhi mga igsoon, magpunsisok ang mga lalaki. Nga naman, I want to hear the instruction of the Lord. Laliman kang mamiss na nimo, unsa may mo ipasa dito sa imong pamilya? Unsa may mo itudlo, unsa may mo pag-guide ang imong mga anak? Unsaon man nimo pag-atiman ang imong asawa nga mahimaya ang Ginoo? Unsaon nimo pag-provide sa ilaha nga ang Ginoo maoy provider jud? Amen. Amen. Kay pwede ba nga atong angkunon tanan? Di ba? Ako'y naghago ani, ako'y nagantos ani, ako ni tanan, ako, wagay ko ampo-ampo ani, o naamata ni Makaingon ta mga kaigsunan, unsa man na, imo nang gi-create or imo ra nang gikuha diha asa dapit? Kaya wa may laing creator. Sa ato pa, bisag sa unahuna ni mo, way labot ang Ginoo mga kaigsunan, kung wa na imo as Ginoo, di na maimo. O ang sakto nga pagkaistorya, kung wala na gialaw sa Ginoo, di na mahitabo nimo. Because there is nothing in this world nga nahitabo mga igsoon nga wala gialaw sa Ginoo nga mao'y tag-iya sa tanan. Usahay makaingon ta mga igsoon nga, ala ka grabe good, kana di ay mga kanang sakit kayo tan-awon gialaw din as Ginoo tungod sa kagahi sa atong ulo, tungod sa kasupakiro nato. Nabiya na sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang katong mga lalaki o lalaki, babae o babae, nga gipugos gyud nila ang ilang kaugalingon for that matter. Usay gingon sa Ginoo, I gave them up. Kay nag-unay naman, lalaki o lalaki, nagminyo. Babae o babae, nagminyo. Saon, good. Wala man na gitudlo sa Ginoo. Kay ang giingon sa Bible, mga igsoon, naghimo ang Ginoo lalaki, unya dayon gibuhatan sa Ginoo babae. Paminawa ha? Naghimo ang Ginoo lalaki in His image, in His likeness. Ug iyang gibuhatan og babae. O nakadungog mo mga babae? O kinsay bida aning istorya ha? Lalaki. Ngano mo bida-bida man mo? kung pugson gano'n yung magbida-bida, mahimo mo kontrabida. Di ba? Unya, ang imong script, for bida. Dili na siya mao. Unya, according sa gisulti sa Bible, bisag unsa ka pa kanabitaw ka masugid. Sa kuan pa masugid nga kanang tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nagbasa jud ka.
mahimo siyang kanabitang abomination. Mablaspheme nimo ang pulong sa Ginoo nga imong gidawat sa imong kasing-kasing. Ang imo rang nahimong sayop, ning sukol ka sa imong bana, wa ka na respeto sa imong bana. Tanawa, ayaw mo kalimot lagi. No, giuna lang mo og celebrate. Pero ang tinuod jud na bida, ang mga lalaki jud. Tay pa naminaw mo? Tay pa nisugot ba mo ana? Ni agree mo ana? O kamo mga young people nga babay, pagsugod na mudaan og cut-on og submission. Kay ang pinakanindot nimong baunon sa kaminyoon, submission. Kay kung dili ka kamao mo submit, mga kaigsunan, ang kaning kaminyoon usahay na mura kag naa sa ring sa MMA. Nga kung di ka mo submit, mabunog jud ka. Dapat kamao ka mo tap. Submit. Ayaw sukol-sukol. Kaya wa man gitudlo sa Ginoo pod. Ang gitudlo sa Ginoo nga di gyud ka musukol. Wala na gitudlo nga sukli imo bana kung magminal dito. No? In fact, ang giingon sa Ginoo para ka makadaog sa imong bana, nindot kay pagkaistorya sa Ginoo, para ka makadaog sa imong bana para mapildi. Gusto ba kapildihon nimo imong bana no? Mingon na asawa, uy, gunahan ko mapildi. Chaste conversation. Kung singgitan ka sa imong bana, imong baslan og malumo nga pagtubag. Naadiha na sa submission. Oh. Kay di man imo pwede god nga imong paluton ang imong bana. Kay wala na sa disenyo sa Ginoo sa mga lalaki. In fact, dili ganahan ang mga lalaki sigyag sugo sa babae. Agree mo ana mga lalaki? Kay kung di ka mo agree, amo magduda ko nimo. Usahay ang atong una-una naara ka ng sakripisyuhan tani. Kay pa ato sa niklaruhon, obedience ta. Amen. Atong klaruhon usa ang obedience kung nasakto ba in John 14:15. John 14:15 unsa may mahitabo kung ikaw obedient ka, nahigugma ka sa Ginoo in John 14:15. Unsay declaration sa Ginoo diri? If you love me, keep my commandments. Keep my commandments. Another way to say, obey my voice. Kaya ang keep diha, dili na memorization. Kundili, ikinabuhi ang akong pulong. If you love the Lord. So in other words, ang pagkahimong obedient mga igsoon sa pulong sa Ginoo, ang na-develop diha og una, ang nalig-on is your love to the Lord. O tanawa ha, di ba ka mahigugmas Ginoo kung sigihan nimo siyang paminaw? Garantisado mahigugma ka sa Ginoo kung sigihan nimo siyang paminaw mga igsoon. Kay grabe kayo magmaymay ang Ginoo, grabe kayo siya mo care, grabe kayo siya mga saba, mamadlong, kay kung way gugma, way badlong. So tiyan ta mo, if there is no love, di ka badlongon oy, di ka kasabaan, di ka correctionan. Naba na sa Bible? Uy, naa oy. Kaklaro ana mga igsoon, doctrine, reproof, correction, instruction. Mao nay unod sa pulong sa Ginoo. According to what the Bible says, mao ni siya ang upat ka kanang naa makita nimo nga tumong sa Ginoo para nato. Ang tumong nga makaibaw ta unsay tinuod, ang tumong sa Bible makaibaw ta nga unsay sayop. Ang tumong sa Bible nga mabadlongan ta sa ato mga sayop. Unya instruksyonan ta para padayon nato ang pagbuhat og sayop o sakto. Sakto. Di ba? Kaya na-correctionan naman sa correction. So, instruction dayon. Mo na siya ang process pod sa pagpamunal nato sa atong anak using the process nga gitudlo sa Ginoo nato. No? Biblical nga pamaagi sa pagbunal. O naa may sala. O sagay sala nimo?
Correction dayon, correction. So kinahanglan importante kaayo mga kaigsunan nga masunod gyud nato kung sa instruction sa Ginoo. Kay nga naman naa diha tanan kumpleto. So gibadlong ka, gipaybaw ka unsay sakto, gibadlong ka, gi-instructionan ka, pagkahuman wa na kung imo nagsundon ang cycle upat ra guna. Mo na inig pamunal nimo sa imong anak biblical. O sige ito sayop nimo. Mo din ni ang sayop nimo. Sige niya, unsa may kuanan ni, unsa may according sa Bible, unsa may kuanan ni. Correction ta, rod of correction. Bunal mga igsoon. After bunal, instruction dayon. Dili kay ko magbunal. Nam. Usahay mapungot ba ta ba? No? Makasa gyud ta sa dihang mamunal tas tong anak. But be willing also to say I'm sorry. No? Kay nilapas ka sa balaod sa Ginoo. Okay, remember this mga kaigsunan. A godly father shows love for God by obeying His word, even when it requires faith and courage. Lisod kayo ang dalan nga gisubay sa mga amahan. Kung talawan ta mga kaigsunan, di kita mo sa gubang. Pertir gyud lisura gyud. Unya ang pinaka common nga buhaton sa mga amahan, mo palayo. Mo distansya usab ba, bahala mo diha na kagubot sa kinabuhi. Mo ni kasigaran buhaton sa mga lalaki. Unya kung tarong siya, na may usahay nga gikinahanglan po na sa mga lalaki, mubalik siya para isettle tanan. Yung uban kay mupalayo, unya, di nang balik. Di na mubalik to, gilingaw-lingaw na sa other side of the flood. Gibiyaan ng promised land. So a godly father shows love for God by obeying His word. Diha magsugod. Kaya diha magsugod atong strength mga amahan. Without the love of God, it's very difficult sa pagbaybay sa kinabuhi. Without the love of God. Ikadua, Joseph's responsibility for his family. Unsa may gipakita niya ani in Matthew 1:25. Matthew 1:25. Tanaw kung sa day ang gibuhat kang Maria. Verse 25 ingon sa Bible, giklaro gyud ha, and knew her not. And knew her not. Wa gyud niya hilabti. Till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Kung may tag-sacrifice mga igsoon, di ba na-sakripisyo? Siyam kabuan nga di nimo hilabtan ang imong asawa. Siyam kabuan. Kay sa tinuod lang, for adults only, bisag na anay kanang kuan, pregnant na, allowed ba na gyapon? Pero siya, wag gi-allow. He is not allowed to touch kay balaan gutong iyang gi-conceive. Dili pwede mahugaw-hugawan sa iyang pagkatao. Mga igsoon. So kinahanglan siya mo antos o laliman ka na. Kung ikaw ba, nagtanaw ka nga, agoy, maminyo na gyud mi ni Maria. So excited jud ka kaayo nga maka-kiss na ka. Di ba? Maglabing-labing na mo. Pero, uy, napakgang man. Siyam kabuan. Kapuya na mga adlaw, uy. Kung mo na imong tan-awon, pero si Joseph, lahi mga igsoon. Iya jud gituman ang mando sa Ginoo. Wa gyud niya hilabti. Iyang gi-provide ang need. Mao to'y need ni Mary atong panahon na. Nga dili siya hilabtan. So iyang gi-provide, though very difficult na para sa usa ka lalaki. In Ephesians 6:4, unsa may atong mga makatunan ani, kabahin aning gibuhat ni Joseph mga kaigsunan, kani para ato ni. Unsa may need sa atong pamilya, sugdan nato sa mga anak. Ephesians 6:4.
Kay usahay ang ato rang una-una, kwarta na ato i-provide, kwarta, sige lang ta provide kwarta niya, di na ba maigo? Huwang pirmi. Nga naman, sayop atong entry. Na-miss na to ang importante. In Ephesians 6:4, o sa King's Bible, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Ayaw hagit-hagita ang imong anak sa kapungot. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mao na'y obligasyon sa mga amahan. Nga instead nga imong hagit-hagito ng imong anak para magsige mo og away, kung na imong tuyoon gyud ba? Kasabot man ta nag provoke. No, kasabot man ta na kanang hagiton nimo bisag way gibuhat ang imong anak, imo yung pangitag paagi nga mag-away mo. Hagiton gyud nimo ba? Di na mao'y obligasyon sa amahan. Ang obligasyon sa amahan ayaw gagita apan tudloi siya unsaon nga mapaduol nimo siya sa atong Ginoong Hesukristo. And that is the best kanang action that we can do to our children. No, mo na dapat pangugatan nato mga kaigsunan. Nga ang atong anak, kung pwede, ato na silang birahon padung kag Kristo. Ato silang pugson. Ato silang ipakitaon ba nga seryoso ni nga butang. Dili ni siya optional. Christ is never an option. Siya mo'y pinaka-importante mga kaigsunan nga naa sa atong kinabuhi. Muna gingon diri sa Ephesians 6:4, instruction para sa mga papa, wala ba yung kita diri and ye mothers. And ye fathers, and ye fathers. Kaya kaning anak og inahan, sig-away. Ikaw amahan ay gapil-apil. Dapat ikaw mo'y mubutang diha og balaod. Walay away lagi. Dapat ikaw mo'y makisawsaw ta, magkagubot sa mot. Makasabot ang mga igsoon, tudloi sila sa pulong sa Ginoo, tudloi sila sa pagkahadlok sa Ginoo. In Proverbs 20 verse 7. Proverbs 20 verse 7. Para mahitabo ni, mao ni atong buhaton. Gusto mo mahitabo to ang bersikulo kaganina? Mga mga fathers, gusto mo mahitabo to? Mao ni ang sikreto. Walk in integrity. Walk in integrity. O tanawa ha? Instead nga imong hagit-hagito ng imong anak, paninduta ang iyang kinabuhi. Paninduta iyang kinabuhi. Unsa may paagi? 20 verse 7. Nindot kaayo mga igsoon. The just man. Na? The just na niya, wala ni gi-adjust. Kasi ganan sa mga men sa church, gina-adjust na to pirmi. Kani just na gyud siya. The just man walketh in his integrity. Sa dihang nahitabo na tanawa panalangin, his children are blessed after him. Amen. Automatic. Ang mga anak nga nagsunod, gipanalanginan. Unsa gibuhat nato mga amahan? Walking in our integrity. Let your ye be ye and nay be nay. Dili kay gaye ka karon ya nagnay kasunod. Once nga imo na nang gibuhian, keep your words. Learn how to keep your words. Learn how to stand what you say. No, kabantay mo sa Bible, ang ato gyud pirmi gisulti, the Bible says. Nga naman, only the Bible, mga igsoon, nga dili mo bali sa iyang pulong. Kung unsay nasuwat, mauna na siya. Dili na to ma-question, mga igsoon. It is written. So, we expect it will happen. Muna kuyaw kayo, mga igsoon, kung nakay mabasahan diri sa Bible, unya bagaman imura i-neglect. May tabo gyud na siya kay gisuwat man. Mo na sikreto para
makita nato atong mga anak nga malipay tabay, nagabot na nga, tiguang na ta. No? Nindot kayo nga goal, 60 years old, nga ma-enjoy pa nato bitaw kining atong hinaguan. Kay kapuya, oy, nga kanang murag, di pa ka maligkas sa imuhang mga lihok-lihokon ba niya, nanak ka sa 80, 90. Kapuya na ilihok anak tingali, oy. No? Kanang wala kay obligasyon ba? Sige na lang kag paminaw, tanaw ka og TV, yun na, tanaw ka og kanang mga nature, yun na, pero di na kakaantog, di ka agakon. Kay, di na ka angay pasagdan, kay, ang imong bukog, wala, pero tinagabuka. No, matumba lang kag kausawa na. Unya, makasaka lang kag ang sa hagdanan, ikabot sa ikatulo, wala, nihangak na ka. Sana, unya, diha pa ka nakarealize mga kaigsunan, kinalam dito mo pahuway, oy. Dapat ma-enjoy pa nimo kanang 60 years old mga igsoon mo gyud ay pinaka-perfect nga spot para sa mga amahan nga di nata magsigi og kumbatis panginabuhi kay atong nabuhat og insakto og napanalanginan tas Ginoo. Ug ang atong mga anak wala sila nahimong baggages. Kay nga naman, we walk in our integrity. They that are following us, atong mga anak, they are blessed. No? Dili man na nila obligasyon nga buhion ta, kinahanglan makasupply ta sa atong panginahanglan. Kana enough na mga igsoon nga ang imong mga anak dili mo backfire nimo. Kay wa na sila'y pagkaon, wala na sila'y luoy na kayo ilang kinabuhi, sumanagad sa atua, unya wa na tay kusog. Magsakit ba na itong dugan, di ta katunol. Di ba? So dako kay na problema sa kinabuhi. Pero kung imong namuntar sila diha sa Ginoo, nakaangkon sila pag kanang naka-learn sila ba how to follow God. Wa na eh. Ma-bless sila mga kaigsunan. So meaning ikaw ug ang imong bana kamo na lang duha, lingaw-lingaw mo. Gamay na lang panganon kay ngano man ang rice lang daan ana ang 5 ka kilo tingali murag usa ka buwan. Kay gagmay ra kay kanon. Di ba? Ang magdaghan na, Skyflakes. Pasmo package. Mo'y magdaghan. O ka ng gatas, choco, ingon na ba, kape. Mo'y magdaghan, pero kaning kaon, di na kayo gasto. Nakasabot na mga igsoon. Pero ang nakanindot ba? Ang imong anak, dilibugat nimo. And, ikaw, dilibugat sa imong anak. If we follow the guidelines of God. Amen. So kita mga amahan, ayaw gyud og ibutang sa imong nahuna. Mga anak, imo pa silang giprogram daan. Mga anak, matiguang kay ko di kay ko ninyo atimanon. Di gyud tamo patulgon. Wa gyud nagtudlo ang Bible ana mga igsuon nga responsibilidad sa mga anak ang atong kinabuhi. Karong hapon ato na may sigutan. Ayo saron, ay saron. Wa gyud nay labot sa responsibilidad sa mga anak. Bisan ngadto sa ilang mga ginikanan. Usa na part na sa ilang pagka-bless mga igsoon nga motan-aw silang utang kabubuton sa ilang ginikanan ug ilang pasuruyon didto Singapore, pasuruyon nila sa Japan, pasuruyon nila sa asa-asang lugar, malipay batang ginikanan nga buhaton na itong anak na to? Mo na ato ning klaruhon nga bata kay asa niya tay pada. Dili na nato ma-enjoy. Di ba? O ipada kag Japan, imo na iniwanag i-test drive sa ko anak sa Baguio. Okay. Kung dili na ko kaya ang Baguio, kalimti na lang ng Japan, oy. Mutanaw na lang kong TV, unsa ng Japan. Kinala na ba rin mga programa ron sa TV nga isuroy ka ba? Makakita dyan ka, oy, mura na kag di ka kinalan, mamliti lagi. Ang imo ra gikinalan, snack. Oo. Unya,
Kanang nindot po nga sound pod para murag tinuod ba? O naapa kay tour guide. O di ba? Unya from here mukalit na kag abot dito sa pikas nga lugar. Nga wala hayahay ra kay ka. Pwede pa ka CR anytime. mura ra gyud ni adto ka. Pero kung imong TV di kay maklarong naong. unsa may kapuslanan mga 4K na baya ron unya ang imong TV kay in town di bisag unsa pa katinaw sa video inig lusot sa imuhang screen murang gikumot man ning mga picture ani di maklaro ba di ka po ka ma-enjoy unsa ganito unsa to langgam to Ay, nako. Mo karon na nato mapundar ka ng mga butanga. So, kinsa may mutabang nato ana? God. Because that is His design. Mo na iyang will. So, ang kalang mo nagigon bitaw, everything rises and fall in leadership. Kay naagyod sa amahan ang problema. If you allow your wife to manage you, the economy will go down. Mana kung naamoy mga controlling nga mga wife, inahinaya na sila mga kaigsunan og pagpahimatngon. Abandon ship kita ani, manglayat kita ani kay wa na lisod. Because God will not guide the wife to become the provider of the family. Mao na siya lisod nga klase nga panginabuhi. Dili ma-train ang mga anak og sakto, dili ma-providean ang panginahanglan sa panimalay insakto. Kay nga naman, sayop man siya daan. Lisod ang lalaki nga maoy mo train sa mga anak. Dili kaya, wala endurance sa mga lalaki anak. Kanang mo tudlo og ba, ana ba, ana. Mga mama anak mo naay kuan naay mga kanabitong extra strength para anak. Kita mga laki mutudlo ri kita drive sa atong mga asawa ato mo sila kasab-an. Amen. Hindi ka nag-iisa. Si Eunice gani akong gibiyaan. Kihiag yun mo clutch lagi, clutch ayaw buhi sige na lang tagkamatyan ani. Clutch, ayog buhi dali. Unya, primera, unya, paminawang engine. Hinay-hinag release. Kaliton man. Alala ha? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Bahala na ka. Naog ko. Nakadagan. May pang naugan, kay mudagan pa. Wala tay pasensya kayo. Pero ang mga mama, grabe pasensya sa mga mama, oy. So, di mo nakapunto, pero submit mo gyapon. Diha pod mo way pasensya sa inyong mga bana. Sa inyong mga anak, grabe inyong pasensya. Pasuko-suko mo niya pagkahuman. Kamo mo'y grabe kayo og kwan kanang usay pugnan nimo ba pero imposibleng mahurot ang gugma sa amahan sa inahan ngadto sa iyang mga anak. Nakapuntos mo diha. Pero submit good mo gihapon. Kay mao na inyong responsibilidad sa inyong mga bana. Alright? So importante nindot nga kaugmaon. Again, everything is in the Lord. So kung ato lang yun sundon, magbantay ta sa atong mga binuhatan, sa atong batasan, sa atong pagbuhi sa atong pamilya nga dili nato ginaapiki ang Ginoo. Imagine na nimo sa imong pagkita ana imong gidinay ang Ginoo. Ana panahona. Unya ang Ginoo mo imong gi-expect nga panalanginan ka. Unsa may ending ana? Kapildihan gyapon. Lahi man ang Ginoo mo panalangin kay iya may i-protect. Iya man ka i-sustain.
Pero pag bribery na, gikan na siyawa mga kaigsunan, kay imong gi-disregard ang Ginoo anang panahon na, wala, lalayo ra kay ka. Mawa ra na siya. Okay, nundumi na yung mga kaigsunan. A faithful father takes responsibility to protect, provide, and guide his family in God's will. Importante na, God's will. So, unsa man imo pag-guide imong pamilya kung ikaw mismo wa ka kay baos kabubuton sa Ginoo? Sa pamilya, dapat ikaw mo'y maguna-una, mag-disciple ta. Ikay maguna-una. Dapat ikay maguna-una sa pagpasaylo. Dapat ikay maguna-una nga dili na nato gamiton ang mga sala para sa sunod nga mga event sa kinabuhi. Wala na'y mga karaan nga panghitabo ba kay bati biya kay na may hisgutan ang karaan niya, human na awayan. Human na giawayan na ba? Niya mo sa ibalik. Di ba? Gibawal man na sa Bible. So ikaw ay magpasiugda na. Muna ikaw mismo, dili ka manguot atong mga dapat kung saan na issue ka nun, muna ito issue. Ato ni Sulbaron, yahuman, manaha. Let's move forward. So, daghan kay lesson ma-learn na to. Unya, walay casualty. Casualty man na mga igsoon, kay ang kaning sala nga dugay na niya, isgutan na sa nimo karon, mubalik ang iyang haptos, unya masakit pa jud siya. O sama ana, nagsisaryan ka. Ang pirmirong hiwa mga kaigsunan, mas dili na siya sakit kaysa na natangtang ang mga tahi, unya giablihan kag balik. Nakasabot mo? O bisag kung sa nga opera, kanang operasyon, masakit na oy. O sa sanin na bitaw, mas dugay man ang repair, kanang manangkas pa kanya, imo tahion. May tendency pa nga ma-damage. Kaysa nagtabas ka, o niya imong gitahi, mas hapsay na. O, ingon na sa na atong kinabuhi mga kaigsunan. So nganong atong matugutan nga naatay mga damages, na ay mga reject, o niya mag-repair tas kinabuhi, nga perfect man ang guidance. Di ba? So atong i-guide atong family ngadto sa kabubuton sa Ginoo. In closing, na ako'y basahon. Challenge ni mga igsoon. Will you like Joseph rise from sleep and follow God's call? Leading your home with courage, responsibility, and devotion to Christ? Will you? Let your obedience inspire your children. Ang imong obedience ba? Tuguting nga mao na mahimong inspiration nila. And let your integrity leave a legacy of faith. Kay usahay ang atong mga anak, bisag usahay nato sila tudlo, pero kita wala nila nakita. Walay example. So mas nindot yun na ang atong ibilin mga kaigsunan, ligasiya sa pagtuo. Ligasiya sa kahadlok sa Ginoo. Kay lisod kayo nga kani atong kinabuhi ato lang ni iwaldas-waldas kung say gusto nato, kusgan pa man ta, hala suroy ta tamas ginhawa, ha? You only live once. Sa yupas paggamit ana oy. Dapat ang atong mentality, we only live once. Let it be for Jesus. Naman sa isa Christian ana, one life to live. Let it be for Jesus. Di ba? One life, usara ni. Kaysa ato ka sa only one life, soon it will pass. Patay naman na. Ari sa ta sa one life to live. Let it be for Jesus. Ayog laktod ha. Ay mong laktod. So, muna siya ang mga instructions nga gihatag sa Ginoo sa mga amahan. And it is our challenge. Kani challenge, imo ani challenge gyud. No, will you like Joseph rise from sleep and following God's call? Semicolon. Nga naman, under anang God's call, leading your home with courage. Mo na reason anang ana kay mura siya unod siya anang preceding.
leading your home with courage and responsibility and devotion to Christ? Will you? Buhaton ba na nimo? And let your obedience inspire your children. Integrity lead a legacy of faith. Mao na siya nindot kay nga challenge mga kaigsunan. Ato ning buhaton isip mga amahan. So, hinay-hinayin na nagtangtang ang mga concern sa imong utok, kabahin sa pagpanginabuhi. Ang atong hinay-hinay input sa atong unahuna, where you can serve the Lord. Hinay-hinay na ka, go to the field, find someone, teach them the gospel of the Lord. Unya, from there, God will show you your life. Kanang panginabuhi nimo, kanang imuhang, kanang ibilin una nimo sa imong mga anak. Daghan kayong panginabuhi, mga igsuon, nga nindot kaayo, di na to makita, tungod kay, wala ta kakita una sa tanan, sa kanang treasure, nga mauna ang kalag. Wala kita. Ato nang gipanglabyan, atong gipang-away, atong gipang-abog, unya wala na tay opportunity nga maingnan sila. So I hope nga natin na learns kinabuhi ni Joseph mga igsoon. So ato na i-take nga challenge, a father of faith. So ang pagtuo diri na magikan. So never miss reading the Bible. Mga amahan, read secretly, read silently. Di kinahanglan nga magpabansiwag ka diha para makita ko kung anak ba. Makita ko kung anak. Unya, lain naman hinuon ang imong kuan kay ang imong intensyon nga makita ka nya wala kay nasabtan. Ang importante nga nakita nila ang pulong sa imong kinabuhi. Kay sao man na nakita ka nagbasa unya ang imong batasan wa man natakdo. Nakuha na to mga igsoon. So dapat ang Bible mahimog yun siya, ma-convert siya into life. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. And thank you so much for rebuking our mistakes. Nanginahanglan gyud mi ana, Lord. And especially all the fathers nga makoreksyonan gyud ang among mga sayop sa pag-atiman sa among mga anak. Sometimes madriven me sa kasuko, madriven me sa emotion, and it should not be. Dapat, Lord, madriven me sa imong pulong, sa balang espiritu sa among kasing-kasing. And please help all the fathers to become a good provider to their family, protector, and most especially, ang pagka-priest ngadto sa ilang mga anak, sa ilang pamilya. Salamat kay Lord sa imong paggamit nako karon, and I pray that you will allow us, O God, to honor you sa altar call this morning nga magluhod ang mga amahan diri, magpasalamat nimo Lord ug tuguti nga sa kinasing-kasing ilang mahabwa diha kanimo Lord ang kabugaton sa ilang kasing-kasing unsay ilang gusto nga i-pray diha kanimo Lord. I pray that you will bless them with courage this morning. Salamat kay Lord. May the altar call be for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.